Hello, hello, hello. Kumusta? May adlaw kang tanan, makinsunon mo kasampiak. Here we go again, boy. American the Dirty Loyalist. Magaingon nga, kung adunay na hidog, tungod sa tumang kakapog kaluya, ang imong mga pulong mo yung gadasig ani sa pagtindog. Mga kasampiak, kung saan mo kayo sa mundo, mabuhay po tayong lahat. God bless po. Time check, it is now 2:11 in the morning, 23rd of November. Saturday na po, 2024 dito sa Brooklyn, New York. Medyo maulan sa labas. Kulang po tayo sa tulog kasi dahil sa mga kaganapan na pati tayo na stress Kung alam naman natin yung mga mga pangyayari dyan sa Pilipinas. Grabe yung mga panggigipit. Kung kaya't ito lang yung masasabi ko. Poking ina nyo, putang ina nyo, talagang mga patay gutom sa kapangyarihan. Tambaluslos, Romualdez, mga Marcoses, Aranita, wala na kayong ginagawa kung di talagang pabigat sa mga tao. Nakita nyo naman kung gaano hindi convicted itong tao. Hindi katulad yan sa nagpapakulong sa kanya na convicted, na abuser pa, kidnapper pa, at ngayon dyan nakaupo. Nag-appear pa sila ni Akop, Utro Akop, sinakop na ng sistema ng kasamaan. Pa magaling pa na yung buong buhay daw niya inalay niya sa Pilipinas, pagtanggol ng bayan. Ako po, putang ina mo. Para ka lang sa pira. Kung kailan ka tumanda kang paurong. Magsama kayo sa mga mga amo nyo. Itong mga pulis wala. Hindi talaga mapagkatiwalaan ng mga, hindi naman karamihan sa mga pulis, hindi naman lahat. Lalo na yung mga pulis Maynila mga tarantado talaga, yung mga abusado nakakainit ng ulo. Hindi tuloy ako nakatulog kanina. Duty pa ako ngayon. Tulog ko mga 2 oras lang kalahati kasi nung nakita ko talaga yung yung si Inday Sara, yung sinarahan ng nung pinto nung sa sasakyan, putik. Nagmamagaling yata yung batandang bakulaw na pulis ang papangit ng mukha, ang papangit pa ng ugali, pag-uugali pero pang general problem sa gilid. Siguro nagpapasikat siya sa general problem niya doon. Naghingi pala ng tulong si Inday Sara before, pero hindi tinulungan. Tapos sabi niya na kahit yung mga private na lang sasakyan, kung pwede man lang, pero wala talagang tumulong. Hindi nyo man lang ginalang yung Vice President na may pinakamalaking or pangalawa sa pinakamalaking posisyon sa buong Pilipinas, na binuto ng 32 million na Pilipino. Tapos yung nirerespeto nyo yung taong hindi man lang maka 1% sa survey, at yung isa dyan na bangag, at yung may asawa niya na tarsier. Ang sasama na wala na talaga sa hulog itong mga Pilipino. Gusto niyo bang babalik tayo sa nakaraan? Sa panahon ng diktador ang ama nila? Hindi pa ba kayo nahimasmasan? Kayo nga mismo dyan nakaranas noong panahon. Tapos ngayon naghahaleluya naman kayo. Tingnan mo, naghingi ng tulong si Inday Sara, hindi tinulungan. Pero nung may tulong na yata, saka naman dumating yung yung sa inyo. Gustong magpadala yung
pasyente doon sa kung saan yung doktor niya, kasi lahat naman ng mga records niya nandun na sa St. Luke's yata, parang gusto nyong dadalhin doon sa Veterans Hospital ba yun? Tapos yung pulis naman nakabarikada, tapos sabi ni Inday Sara, dishonest yung pulis kasi gusto talagang doon dadalhin daw sa correctional yung facility yung pasyente, si Atty. Lopez. Bakit? Ano ba siya? Convicted ba? Resource person lang naman siya. Wala talaga. Hindi mapagkatiwalaan. Police Quezon City. Kayong mga pulis, kung kailan tinaasan ni Tatay Digong yung mga sahod nyo, isa din kayong mga gonggong, isa din kayong mga walang utang na loob. Hindi kayo ka-respeto Nagmana kayo sa mga tambalos-los nyo Nagmana kayo sa amo nyo, commander-in-chief nyo. Si Bangag na manggagamit din na hindi ka-respeto na-traidor yung mga Duterte. At yung chief of staff, Browner, hayaan mo ba lang na ganito yung mangyayari sa bansa natin? Hindi ka na Browner, General Browner, naging brownie ka na lang. Naging tuta ka, naging aso. Kaya from Browner, ngayon, tatawagin na lang kitang brownie. Kasi nagpakatuta ka Sabi nga ni Inday Sara sa isang general na walang yagballs, huwag kang maging bakla, sir, kasi alam mo naman na injustice. Ngayon injustice pa yung gagawin nyo. Wala talaga. Kung sasabihin ng amo nyo natuwad, tutuwad din kayo high blood talaga hindi na talaga to tama Kaya nakakatakot nang umuwi dyan sa Pilipinas Panahon na ng mga adik at mga bangag Anyway, makasampihan lang tayo Nagmasid-masid lang tayo sa mga kaganapan dyan. At hindi talaga mag-speak up tayo Hindi pwedeng ganito na lang Ito mga pinasahuran natin, pinalakihan pa natin yung kinaasan yung sahod. Ito pa yung mismong abuser sa atin kapangyarihan. Kung kaya lastly, ito'y masasabi ko ulit, utang inan yung lahat mga patay gutom sa kapangyarihan. Sana matudas na kayong lahat. Damlit sa ating lahat ng mga matitino. Maraming salamat.